What's up nga pala mga guys? It's another video na naman nga pala tayo mga guys, and welcome back to my channel. It's me again, your Kuya Mark. Yes! At magbibigay na naman po tayo ng another knowledge po about kay Sitaw natin mga guys. So ayan. So bago po ang lahat ay sinashoutout ko nga po pala si Kuis dyan. Ayan nga po pala na nag-comment sa ating recent video nga pala na ginawa natin mga guys. Ayan. Maraming salamat po sa inyo, Sir Kuis dyan, at sa pag-subscribe po sa ating YouTube channel. So ayun mga guys, ang topic po natin ngayon is about PR or Yes! processing rate nga pala mga guys pagdating sa evaluation. So dito guys ay may tinatawag po tayong first and Yes! second evaluation mga guys. Tara, pag-usapan natin yan ngayong araw. So ngayon guys is madaming nagre-reklamo yan. Bakit daw nababawasan ng kanilang profit or kita dito kay Sitaw pagdating po ng first and second evaluation mga guys. So ayan, ito po ay tinatawag po nating penalty at tinatawag naman po ng iba na violation kung sakali pong hindi po kayo makapasa ng processing rate dito kay Sitaw mga guys. So syempre, is another na naman po tayo sa knowledge po mga guys. So may nakapagsabi daw po na yung kinikita mo lang daw po dito kay Sitaw ay pinambabayad mo lang daw po sa violation or sa penalty mga guys. So hindi po yung totoo. Kung nasabi naman po niya yan, tanungin niyo po kung naging seller niya po siya ni Sitaw at kung yung kinita niya po ba kay Sitaw ay pinambayad lang po ba niya lahat yon sa violation or penalty niya po dito. Kasi sa pagkakalam ko po, kahit ako po, isang seller po ako, nagkaroon pa ako ng violation, wala pa po sa kalahati po ng kinita ko dito kay Sitaw yung pinambayad ko sa violation or penalty ko po guys. So ayan, normal lang po yan sa mga nagkakaroon po ng penalty and violation sa maliliit po yung kita mga guys. Pero kikita ka pa rin dito mga guys. So ayun, walang kahirap-hirap dito. Ayan, kikita ka pa rin. Kumbaga, meron lang talaga silang requirements or yung parang dapat makapasok ka dun sa requirements na yon na processing rate na kung saan ay hindi po mababawasan or magkakaroon po ng deduction ang iyong profit or yung kita mo guys dito kay Sitaw. So tara. So sa mga tao pong hindi po nakakaintindi or hindi po nakakaalam about the processing rate po dito kay Sitaw is meron po tayong tinatawag sa isang buwan, meron po tayong tinatawag na first evaluation. Ayan, ano nga ba yung first evaluation mga guys? Ang first evaluation is nagsisimula po sa date 1. Ayan, hanggang 15. 1 to 15 po ang first evaluation dito mga guys kay Sitaw. Yun po yung sinasabi nating first evaluation. Then second evaluation mga guys, it's ayun na nga pala mga guys, 16 to 30 or 31. Ayun mga guys. Yun ating second evaluation. So ayan, madaming seller dito na pinaghahandaan talaga yung first kaysa dun sa second evaluation. Ayan. Alam po yan ng mga seller dito kay Sitaw. Isa yan sa mga technique ng mga seller Sitaw na mas iigtingan talaga nila or pinagbibigyan ng pansin yung first evaluation kumpara sa second evaluation. Lalo na yung mga naka 7% profit margin dyan, alam na alam nila yan mga guys. Kaya magpaturo ka na rin dito kung gusto mong maging seller ni Sitaw. So ngayon ay pag-uusapan natin muna, bakit nga ba tayo nagkakaroon ng profit deduction, ayan, or penalty or violation nga pala. Sisimulan natin sa 7%. Ayan mga guys. Ang tanong dito is, may penalty or deduction ba ako kapag bagsak ang PR during first or second evaluation mga guys? So ayun, sisimulan natin siya sa 7%. So yung product markup mo po ay nag 7% ka po, no? Kasi syempre, sabihin na natin yung kita mo is maliit lang. Yung kita mo is maliit lang. So syempre magsisimula ka sa 7%. Bawal ka maglampas ng 8% or 12%. Kasi may kita mo yung price doon. Siguro yung isang order lang doon sa 8% and 12% siguro, ay nako, kukulangin pa guys. So ayun, sa first evaluation natin is PR is 55% and above. So ayun, dapat kasi dito guys is magkaroon tayo or ma-meet natin yung minimum na makapasa tayo sa 55% and above ng processing rate dito kay Sitaw nga pala mga guys. So ayun, kasi ang pinaka talaga minimum niya is 55% na processing rate. Yan po sa mga hindi po nakakaalam dito kay Sitaw at sa mga gusto pa pong maging seller dyan. So ayun. Tapos dapat po is above po siya, no? 55% bawal pong maglampas ng
bawal pong bumaba ng 54.5. Dapat po nasa 55% po siya, pataas. Pataas po yun ha. Then, sa second evaluation, dapat po 55% and above po siya. 55% and above din po ha. Hindi po bababa po ng 54.5. Ayan mga guys, dapat above din po siya. So, pag nakapasa po kayo dun sa first evaluation na nag 55% kayo, at least 55%, and sa second evaluation is nag 55% pa rin po kayo, wala po kayong penalty. Ayan, wala po kayong penalty. Naintindihan nyo po, wala pong penalty po. Pag nakapasa po kayo sa first and second evaluation, na kung saan ang inyong processing rate is nag 55%. Ayan mga guys, sarado. Saradong 55%. So, another scenario na naman tayo mga guys. PR is 55% and above sa first evaluation. Ayan ha, first evaluation yan. Ito ang pinag-iigtingan ng mga 7% profit margin nga pala dyan mga guys. Lalo na yung mga naka 7% na kagaya ko. Ito ang pinag-ahandaan namin, first evaluation talaga. Tapos, yung second evaluation namin, yun nga, medyo ano kami, PR is below 55%. Siguro, sabi na natin yung processing rate natin sa second evaluation is nag 54, 53, sabi na natin nag 23 pa yan, no penalty siya. Bakit ko nasabing no penalty? Kasi po sa first evaluation is nakapasa po tayo. Ayun, na-meet po natin yung requirements po ng processing rate na 55%. Ayun nga pala mga guys, sa 7% po yan na margin. Yan. Ito po ay totoo po ito. Ayan, kahit na po yung aking account specialist or AS po, kinakausap ko siya palagi. Palagi po kami in between or in contact po kami. Yan po, nagko-contact po kami parehas para po sa mga evaluation o ganyan-ganyan po. Lalo na po ang mga aking kapwa sellers mga guys. Yun, mas mahalaga po yun. So, another scenario na naman tayo. PR is below 55%. Ibig sabihin po, in first evaluation, hindi nyo po na-meet yung 55% na processing rate. And then, sa second evaluation, hindi mo pa rin po na-meet po yung 55%. Ayun nga pala mga guys. So, ayun. Pasasabi po natin dito na yung 7% nyo po ay magkakaroon po ng deduction. Paano po magkakaroon ng deduction mga guys? Hindi nyo po na-meet po yung first evaluation and second evaluation. Kahit isa lang po dun sa dalawa, wala po kayo na-meet mga guys. So ayun, with 1% penalty, may profit ka pa rin naman po na 6%. So paano po nasabing meron po kayong penalty na 1% at mayroon pa rin po kayong 6% na profit? Yan mga guys. So ibig sabihin po dito, yung 7% nyo po, kunyari 7%, tatanggalan po siya ng 1%. Pero may 6% po rin po kayong profit. Ayan po mga guys. So ibig sabihin, wala pa rin kayong lugi. Ayan mga guys. Ito na nga yung sinasabi natin na yung kinikita nyo po dito kay Sitaw ay hindi nyo lang din naman po ipapambayad sa penalty or violation kung sinasabing niya mga yan. Kung sino pong nagsasabing scam si Sitaw or yung mga ganyan po na ipapambayad mo lang daw po sa violation is hindi po yun totoo mga guys. Siyempre, ang pag-uusapan natin ngayon mga guys is 8% na naman. So, 8% na po tayo mga guys ha. Tapos na po tayo sa 7%. So ngayon, ang pag-uusapan natin is 8% and 12%. Ayun, malakihan na po dito. Ayan, mga 1,000 na po ito. Yung mga price po ng orders dito is 1,000 kada isang order. Ayan, alam po yan ng mga kapwa seller po natin dito. Lalo na sa mga naka 12% yan, sobrang tataas po ng mga puhunan nila. So dito po sa ating first evaluation, syempre, sa first evaluation natin, kung makapasa po kayo sa processing rate, sabi na natin, ang processing rate nyo po sa first evaluation is 55%, and sa second evaluation is nag 55% pa rin po kayo, at least 55%, no penalty po siya. Ayan. Paano po nasabi? Kasi po sa first evaluation, na-meet nyo po at least 55%. And then sa second evaluation is at least 55%. So, ibig sabihin, sa madaling salita, wala po siyang penalty mga guys. Wala po siyang penalty. Ayun. Then, sa second scenario po natin, processing rate is below 55%. So, ibig sabihin po, hindi nyo po na-meet yung processing rate na 55% in the first evaluation. In the second evaluation is
PR or processing rate is 55% and above. So ibig sabihin natin, nagsobra ka pa sa 55%. So dito po ay meron po tayong penalty. Ayan. Ito po ang pagkakaiba po sa 7% at 8% and 12% po na profit margin nga pala mga guys. Dito po, masabi po natin, with penalty, ang profit ay magiging 7% na lang. And any amount exceed to 7% will be deducted to your earnings. Yun nga pala mga guys. Yun ang sinasabi po natin once na nag-cater po kayo ng 8% to 12%. So, yung iba po kasi na ating mga kapaseller, minimix po nila yung 7% and 8% at minsan nalilito po sila. At pag nagkakaroon po sila ng penalty or violation dito guys, kay Sitaw mga guys, kasi nagkakaroon po sila ng malaking violation of penalty. Pero hindi po nila alam na nakamix po sila ng products mga guys. Ayun. Pwede pong mag-mix dito ng products as long as kaya po ng puhunan nyo or ng pad nyo po mga guys. So, in our next scenario nga pala mga guys, is processing rate is above 55% in the first evaluation. So, the 55% is, sabihin na natin sa first evaluation, na-meet nyo po yung 55% sa first evaluation. In the second evaluation is processing rate is below 55. So, nasabi na po nga natin dito na sa second evaluation, hindi nyo po na-meet yung processing rate na 55. So, ayun po, parehas pa rin po. Magkakaroon pa rin po tayo ng penalty. Ang profit ay magiging 7% na lang and amount exceed to 7% will be deducted to your earnings na pala mga guys. So ayun, isa yun sa mga nakakalungkot na yung sa mga naka-mix na products dyan mga guys. At nalilito sila kasi naka 7% and 8% sila mga guys. So ayun. So yun na kasi naririnig ko sa kanila kasi nabibigla sila na ay bakit ang laki daw ng violation or penalty daw nila. Tapos ayun, ang laki daw ng babayaran nila. Then sa last scenario po natin sa 8% and 12%, dito na talaga. Sa first evaluation, bagsak ka na talaga sa 55%. At sa second evaluation, bumagsak pa rin po kayo sa 55% na processing rate, at least 55%, pero bumagsak pa rin po kayo. With penalty, ang profit ay magiging 6% na lang po kasi bumagsak po kayo parehas. So ibig sabihin, sa first evaluation, pag bumagsak po kayo, yung 8% mo, magiging 7%. Pag bumagsak po kayo sa first evaluation. At kung bumagsak na naman po kayo ulit sa second evaluation, magiging 6% na lang po ang inyong earnings nga pala or 6% profit na lang po mga guys. So ayun. And it will be deducted to your earnings mga guys. So ayun, yun yung mga dito kay Sitaw mga guys about the processing rate at penalty or violation mga guys. So ayan, sana po ay nalinawan po yung iba. At kung yung iba naman po ay nalilito mga guys, so ayun, I suggest na i-contact nyo po yung account specialist nyo po. Ayan, makikita nyo naman po yan sa inyong mga account na yung inyong account specialist at dapat po ini-entertain po kayo ng inyong account specialist. Kagaya ko po. Ayan, kay Sir Ian Lumwell friend po ako. Ayan, ang aking account specialist na talagang maaasahan kahit holiday talaga ay nakakausap ko talaga si Sir. Ayun, regarding po sa aking mga questions about po sa aking account po kay dito kay Sitaw. Kahit po ay nagse-share din po ako ng aking mga information, ay nagkakala pa rin po ako ng mga information sa aking AS or account specialist mga guys. So ayun, napakalaga po yun. So, at napakahalaga din po na i-cater nyo po yung inyong mga violations or penalty at mabayaran po ito kung sakaling po ay mag-withdraw kayo ng pera. Kasi hindi po kayo makaka-withdraw dito kay Sitaw kung sakaling hindi nyo po mabayaran yung violation or penalty nyo po. Ayan mga guys, kailangan nyo po muna silang bayaran. Ayan, bago po kayo makapag-withdraw. Ayan mga guys, at sana po ay wag pong malilito. At sa mga naka-mix product po dyan ng 7% and 8%, ayan po, andito po yung ating table dito mga guys. So ayan, mababasa nyo po dyan na talagang dahil doon ay siguro hinalilito tayo bakit ang laki ng bawas or ang laki po ng penalty natin. Pero ang sinasabi ko pa rin po dito, hindi pa rin po kayo malulugi dito mga guys. So ayun,